Okay mga kamatis, mga kaibigan, recently po nagkaroon ng issue ang Tier 1, eto, yan. Kasi nag-post ako nito dahil marami akong nare-receive na reports na meron daw, from influencers, from gamers, from other business, associate ng Tier 1 na meron daw silang pagkakautang, okay. Halimbawa po, eto si Romel Atunsolis, hindi ko 'to kilala ha, 350K daw, to the smallest person na nag-ano sa kanila, nag-assist sa event. Halimbawa, ito si Remy Roberto. 4 days event kasama ingress at egress. Sabi nung TF, bibigay daw after masaoli lahat ng gamit sa office. Walang respond. Tapos, sorry to hear that, bro. Of course, we provided empathy statements. Tapos na din yung, that was October 2022 and it's 2025 now. Hanggang ngayon, umaasa pa rin si Remy Roberto rito na makuha niya yung 6K niya from Tier 1. Okay? Siguro pwede kasing ano yun accounting parang accounting misa, pero I don't think it is kasi ang point ko dito, kaya ako kasi pinost to kasi there has been a recurring issue of Tier 1 not making a payment on certain talents. Okay, now a little bit of disclaimer, wag niyo pong sisihin si Trike kasi is just a part of Tier 1. Dapat as a company niyo siya sisisihin. Although siya yung face, siya yung CEO, ang intindi ko dito, hindi lang naman si Alodia at si Trike ang may ari ng Tier 1. Meron pang iba which I don't know who. Pero kung may reklamo kayo, direct it as Tier 1 as a company kasi ngayon kasi si Trike hindi siya sumasagot sa kahit kanino. Last time kami nag-usap ni Trike was in October of 2024. Yung issue yun sa VYC. And mamaya dadaanan natin yun. Bini-build up ko lang yung naging issue ngayon. Tapos, ito rin si Gabi Dota kasi si Gabi na napapanood ko yan sa pro gamer, pro yan sa Dota. And marami pang iba dito na basahin nyo na lang yung comment section. Ang point dito kasi there are more than one individual complaining about payment sa Tier 1. Okay, so kung hindi nyo alam yung Tier 1, ano ba yung Tier 1? Okay, Tier 1 is actually a talent agency. Yun yung kanilang pagkakakilanlan. Talent agency sila na kung meron silang major or kung sakaling may specialty sila, ay mga gaming influencers or vloggers o anyone associated sa social media, yun yung talent pool nila. Isang example dyan, halimbawa si Biancake, di ba? Si Biancake and si Wrecker and of course si Kong TV kasi once upon a time naging associate ng Tier 1 si Kong TV. So, these are all the fundamental things na kailangan yung intindihin and of course, yung CEO dati ng Tier 1 na si Alodia. And of course, yung CEO ngayon na si Trike. And I do believe na meron pang isa And kung naalala nyo kasi ng 2024, sunod-sunod yung mga naging issue ng Tier 1. And I think I've covered them lahat, if I'm not mistaken. Maski yung kay iShowSpeed na cover ko din yun, yung pangatlong balik dito ni iShowSpeed. Okay, so pumunta muna tayo dun sa initial na nangyari. Kasi nga ang Tier 1 they were doing really good between 2020 and 2024. Mid ng 2024 if I'm not mistaken, kasi nga sunod-sunod doon yung yung blessings na masasabi natin, kasi like for example yung mga talents nila nung Sandogang days kung naalala niyo yon, and then yung success nila sa pagkuha ng mga malalaking influencers na magrepresent sa brand nila, and that's really something. Of course, dire-diretso din yung endorsement. Kung naalala niyo si Christine Samson is once upon a time a member of Tier 1, and then yung mga si Dexy at one point, si Dexy yung sikat na Mobile Legends streamer nung araw. Ngayon she's I believe nasa TikTok na siya. So all of these were the success of Tier 1 back in the day. And of course, not to mention yung kanilang success sa Mobile Legends tournament scene. Like yung VWise, galing yan sa Tier 1, 'di ba? Or sila yung parang nag-hone ng team ng Blacklist International para maging isang very competitive team globally. Okay, so after all that success, nakikita nyo kasama lagi si Alodia, all of a sudden biglang umalis si Alodia.
Biglang umalis si Alodia tapos doon na nagdire-diretso yung kamalasan ng Tier 1. Okay? If I'm not mistaken, yung unang criticism sa kanila is that they partnered up with a gambling website, yung Rivalry, di ba? I mean, wala, kung gusto mo naman mag-promote ng sugal, go ahead, do that. Kasi nga, wala naman talagang batas na nagbabawal na mag-promote ka ng sugal, okay? Magpatakbo ng sugal and mag-promote ng sugal apparently are two different legal things. Now, isa yon sa mga naging criticism sa kanila, of course, kasi yung ML pool nila is pinagpo-promote nila ng sugal. And you know, yung mga agents naman during that time, pinalalagpas nila yon. And of course, extra income din yon para sa kanilang service, di ba? So, okay na yun eh. Tapos biglang, after a while, nung umalis si Alodia sa kanila, all of a sudden na umalis si Alodia sa kanila, tapos doon na nagsimula yung mga problema nila. I've spoken to Trike about yun sa pag-break up ng Tier 1 sa VWise, and you know, naging amicable naman sila and naging legal naman lahat ng kailangan nilang gawin. That's why ngayon si VNWise, kung nasan man sila, they are happier now, 'di ba, than they were during this time. Pero after VWise, nagkaroon din ng problema doon sa doon sa kay iShowSpeed, kung naaalala niyo 'yon, 'di ba? Kasi sila yung kumuha kay iShowSpeed, tapos nagsama si Kong TV at si iShowSpeed, pero medyo lackluster yung naging resulta nun. Kasi nga, ang ginawa ng Tier 1 kasi is pinlano nila yung buong itinerary ni iShowSpeed, and yun nga, hindi masyadong maganda yung naging resulta nun. Guys, if you want reference para sa lahat ng sinasabi ko, I think we've covered this last year. Lahat to. So, kayo na lang ang bahalang mag-research to or manood nitong mga content ko about sa Tier 1. And then, of course, yung malaking issue na yung hiwalayan nila with VWise. But again, as I've said, ito po ay naging legal yung parting nila, kaya walang problema doon. And ngayon, I'm not sure kung anong nangyayari sa tournament nila. Kasi nga, yung sa tournament yata nila ngayon, hindi na masyadong maingay ang Tier 1. Now, ang bagong issue ngayon is going back doon sa una natin na pag-usapan. Kasi nga, there are a lot of people complaining na meron pang balance ang Tier 1 sa kanila. Again, uulitin ko, hindi dahil sa kaibigan ko si Trike. I'm just saying na let's make this parang ilagay natin sa tama yung bintang or yung allegations. The allegation should be sa company, as a company, hindi doon sa hindi doon sa mismong hindi mismo doon sa individual na si Trike, okay? So, apparently meron mga back payment dito, and I've talked to some influencers dito. I won't mention the name of the influencer na meron din silang back payment. Now, ganito kasi kumikita ang isang gaming company. Most of them are being connected to sponsors and clients na kailangan yung kanilang talent. Ganun lang eh. Halimbawa, sponsorship. Kasi ang ginawa nila dati, sumama din sila sa Web3. Kung naalala niyo yun, di ba? Nag-Web3 din sila. Tapos sa Web3, hindi yata masyadong nag-click yung Web3 nila. Tapos I believe dumating pa yung Spotify and all of that. So ang point dito kasi, you earn through sponsorships and deals, okay? Kunyari, kailangan nila ng talent dito sa event na to. Kukuha yung client mo ng talent, tas doon siya. So, yun, I'm not sure kung ano pa yung sources of income nila. Dati kasi, sa Facebook, ang Meta nun, kumukuha sila ng talent doon sa mga talent agency. Kung alala niyo yung Rumble Royale at saka yung Tier 1, sila yung pinakamalalaking kuhaan ng talent pool noon. Kaso nga lang, parang nawala na itong mga to sa eksena kasi nga parang naiba na yung meta ng meta. If that makes sense. Okay. So, ngayon, I was trying to browse or their page and nakita ko medyo mahina yung engagement nila. I mean, I do better engagement dito, and that is saying a lot kasi they have like almost 1 million followers, tapos 8 lang yung nagre-react, or 35, 28, 'di ba? So I guess may problema sila internally dito.
kung ano man yung nangyari dito. Kasi kita mo, ah, halos wala nang pakialam sa kanila yung tao kapag ganyan. At least sa akin, miski kahit papaano, meron pa rin, di ba? So, ayan, si Rogin, bumalik pa si Rogin dito. Di ba? Si Rogin, isa ding talent yan ng Tier 1, di ba? So, ang point ko dito mga kamatis, mga kaibigan, whatever is happening here, I believe the best recourse ng mga nagrereklamo is you go ilagay nyo sa proper venue siguro. Like kasi marami talaga I think it's time to go na magreklamo halimbawa kayo sa DOLE or even go to court kung saan man kayo dadalhin. Why? Because I believe na meron talagang problema sa pera. Ayan And hindi natin alam kung paano sila magiging liquid para bayaran tong mga tao na to. Pero suggest ko lang naman yan, baka naman kasi once upon a time, mabayaran to ng Tier 1 lahat. Of course, each individual talent has their own story with Tier 1. And I'm not here to judge by the bunch. Ibig sabihin, case-to-case basis yan. Halimbawa, etong si Remy, baka nakalimutan lang. Or etong si Romel, baka may something. But again, yung trend kasi yung tinitignan ko dito kung ano yung nangyayari sa kanya. Trike has been very silent for since the start of the year. Kasi ang last post niya doon sa Facebook niya, if I'm not mistaken, was somewhere in January pa. And magtatapos na yung first quarter ng taon and we still have no idea kung ano ang mangyayari sa Tier 1. Anyway, I've always said dito sa platform natin, let's not wish anyone a bad life. And ang point nitong video na to, nitong post na to is to at least make you aware that there is something happening sa Tier 1 and hopefully may resolution na gagawin si Tier 1 dito. Yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga lods.